magandang araw sa inyong lahat. So ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. So mayroon lang kasi kong i-share kasi mayroon akong ginawang video tungkol sa special power of attorney dito sa Japan. So and then mayroong mga comments. So sasagutin natin yung mga comments na yan. So yan. Ito yung mga comments nila. So sa Tokyo kasi kumalapit kaya sa Tokyo ako nag-apply ng SPA. Pero kung nasa Osaka ka, kasi magkahiwalay yung jurisdiction nila. Kung sa Osaka ka, dun ka rin sa pinakamalapit na embassy or consular mag-apply. And then, yun, need talaga ng witness. Kasi yun talaga yung special power of attorney. Kailangan talaga ng at least 2 witnesses. And then, saan po makakuha ng form? So, mayroon silang downloadable forms doon sa website ng Philippine Embassy. Mamaya titingnan natin. And then, anong size? So, yung ginamit ko na size na papel sa paggawa ng SPA ay A4. Kasi yun yung nakita ko na madalas gamitin na standard dito sa Japan. A4 na size. Sagutin natin yung saan makakakuha ng form ng SPA. And then, isi-share ko rin yung form na ginawa ko. So, pwede nyo rin gawing, basis. Baka pareho tayo ng case sa Department of Agrarian Reform kasi yung case ko. So, yun yung ginawa kong special power of attorney. Kasi maraming mga klase ng special power of attorney. Depende sa kung ano yung purpose. So, ayan, panoorin nyo na lang yung ginawa kong video nung nakaraan. So, yung how to get SPA, Special Power of Attorney at the Philippine Embassy, dito sa Japan. So, bago natin simulan, so, mag-subscribe muna po kayo kung di pa kayo naka-subscribe dito sa aking channel. Ako po si Leo, isang OFW dito sa Japan. And then, mag-like din po kayo. And then, mag-comment po kayo sa baba kung mayroon kayong mga gusto pang itanong. So, punta tayo sa Philippine Embassy website. Hindi doon sa Philippine Embassy mismo, kundi dito sa website. So, search nyo lang yan sa Google. So, ayan, makikita nyo na Philippine Embassy. Click nyo lang yan para dalhin kayo sa Philippine Embassy website. And then, dito tayo sa consular section. And then, services. So, yan, pindutin natin services. Notarial services. Kasi yun yung kailangan natin. Click natin notarial services. So, ito yung ginawa kong video. In-explain ko to, mga requirements, saka procedure. So, yan. And then, kailangan nyo ng downloadable forms. So, nandito yan sa baba. May mga quick links dyan. Download consular forms. And then, suggestion ko sa inyo, kung mayroon talaga kayong katanungan na gusto nyong masagot ng malinaw, pwede kayong tumawag dito sa, yan, contact us. So, tawagan nyo mismo yung Philippine Embassy. Kasi mga Tagalog naman yun. Huwag kayong matakot. Okay lang yun kasi Tagalog naman yung sasabihin ng mga Pilipino doon. So, tawagan nyo yan. Telephone number. Pwede kayong mag-fax. O kaya mag-email. Pwede rin. So, sa mga nagtatanong ng downloadable forms, nandito po. Click nyo lang to. So, pag click nyo yan. So, ayan na yung mga downloadable forms. Okay, hanapin nyo na lang yung Special Power of Attorney dito sa Notarial and Legal Document Forms. So, i-download nyo po yan. So, mayroon kasing iba't ibang klaseng Special Power of Attorney. Tulad nito, Power of Attorney, General Purpose siguro to. And then, Special Power of Attorney, Passport Application. Halimbawa, mayroon kang anak na minor, and then mayroon kang i-appoint na mag-process ng mga documents doon sa Pilipinas para madala dito sa Japan yung anak mo at ihatid dito sa Japan. So, yan yung Special Power of Attorney, Passport Application. At marami pang iba. So, ito muna, ito i-download nyo to kasi magagamit nyo to, pwede nyo gamitin to. And then, yung isa, download nyo rin to. Click nyo lang yung download para ma-download nyo. So, ako na-download ko na yan, kaya pupunta tayo doon. Open natin, PDF file. So, ito yung PDF file. So, ito yung na-download ko na PDF file. So, SPA, Passport Application. So, ito yan.
So, halimbawa, mag-a-appoint kayo ng relatives nyo sa Pilipinas para sa passport application, and then, i-accompany yung bata para makarating dito sa Japan, and then, ayan, para mag-apply ng travel clearance. So, mga ganyang mga process. Para yung representative mo na yung gagawa, hindi na ikaw mismo yung mag-aasikaso dun sa papeles ng anak mo, kundi yung representative mo na i-appoint. Kaya kailangan mo ng special power of attorney. So, ito yung magagamit para sa ganong purpose. Para sa pagkuha ng anak sa Pilipinas. Saka pag-process. So, yan. So, yan. Kailangan talaga ng witness. So, dalawang witness na mayroong ID or passport. Pwede yung alien card, pwede rin yung passport. And then yung pangalawang form, power of attorney, ito yung general. So, ayan. So, special power of attorney or power of attorney, general. So, yan. So, ilalagay nyo yung pangalan nyo and then yung pangalan ng gagawin yung representative. And then, pati yung address nyo, dalawa. So, yan. Ito yung i-appoint mo na representative or attorney in fact. And then, dito na yung mga specific na kapangyarihan. Mga kapangyarihan na ibibigay mo dito sa representative mo. So, dito mo iisa-isahin yan. Kaya mayroong blank space dyan. And then, ito na yung mga statement. Hereby giving and granting, blah, blah, blah. Hereby ratifying and confirming. Yan. So, yan. And then, kailangan ng witness. And then, dito, kailangan yung petsa, date kung kailan yung pinirmahan or in-apply doon sa Tokyo, sa Japan. Or sa Osaka. Depende kung saang embassy kayo pumunta. Or consular. Embassy or consular. And then, yun. Ito, signature mo na nandito sa Japan. And then, signature to ng i-appoint mo. Pero, pwede itong gawing blank. Kasi, syempre, nasa Pilipinas yung i-appoint mo. So, ang pipirma na lang muna, ikaw, and then yung dalawang witness dito sa Japan. And then, ito blank muna. And then, pagdating na lang dun sa Pilipinas, pipirma dyan yung attorney in fact. Okay, so yan. And then, ito naman yung ginawa ko. Yan, ito naman yung ginawa kong special power of attorney. Yung format nito ay nanggaling mismo doon sa agency sa Pilipinas, agency o yung Department of Agrarian Reform. Kasi yung purpose ko dito ay yung sa title ng land. So, dito ay binibigyan ko ng kapangyarihan yung aking kapatid na mag-process ng pagkuha ng title ng land. Yung lupa ko, yung kapatid ko na yung mag-aasikaso kasi nandun yung kapatid ko. And then, siya yung gagawin kong representative, i-appoint ko na attorney in fact. So, ito yung mga nilagay ko. Yung format na to ay ginaya ko lang din dun sa binigay ng agency or ng Department of Agrarian Reform. Kasi syempre, mayroon silang mga previous na cases na ganito. So, naghingi kami ng sample or format ng special power of attorney na ginawa nila noon. Kaya ginaya ko na lang and then pinalitan ko yung mga entries tulad ng mga pangalan, address, and then yun. And then syempre dito, nangailangan ako ng witness. So, ito ay ilalagay ko na lang siguro sa Facebook page ko or kung saan man. Tingnan nyo na lang sa link sa baba, sa description sa baba para makita nyo kung saan yung mga itong file na to. Para i-share ko sa inyo kung saan nyo pwedeng makuha itong form na to. Para pwede nyo gayahin kung similar yung case natin. And then yan. So, yan yung ginawa kong special power of attorney. And then, dito yung, itong blue na to, actually black talaga yan. So, ito yan. Ito yung ginawa kong form. Black na yan lahat. Ginawa ko lang siyang blue kasi ito yung mga power or kapangyarihan na ibibigay sa kapatid or sa representative mo. So, yan. Kaya ginawa ko siyang blue. Kumbaga, yan yung pwedeng maiba kapag gumawa ka ng special power of attorney in case na
iba yung case natin. Pero pwede mong magamit to. Babaguhin mo lang yung mga nakalagay dyan na kapangyarihan na ibinibigay mo sa kung sino man yung attorney in fact mo or representative. So, yan. So, tingnan nyo yung link sa baba para makita nyo kung saan ito ma-download or makikita. So, sana ay nakatulong yung aking video na to. Sana nakatulong sa inyo. Pero panoorin nyo pa rin yung video na ginawa ko dati kasi nandun yung procedure kung paano magpa-schedule ng booking, magpa-appointment sa embassy sa Tokyo. Saka yung mga requirements nandun. Panoorin nyo rin po yun. So, yun guys, sana ay nakatulong yung video na to. Sana ay mayroon kayong natutunan. So, mag-like na lang po kayo kung hindi pa kayo naka-like or mag-subscribe po kayo kung hindi pa kayo naka-subscribe. And then mag-comment na lang po kayo sa baba kung mayroon kayong additional na katanungan. Thank you for watching. Bye-bye.